Nako mga kababayan, breaking news po. Isang mayor ng Malolos ang nagpahayag ng kanyang saloobin patungkol nga po mga kababayan sa napapabalitang postponement or pagpapaliban sa barangay at SK election. Pero bago yan mga bayan, may mga nauna na katulad ng mga senador, mga kongresista na nagpahayag din ng kanilang mga saloobin, damdamin o ng kanilang sentimiento patungkol po sa postponement. May mga pumapabor at mayroon pong mga tumututol mga bayan. So ngayon po ay isang mayor ng Malolos mga bayan ang nagpahayag ng kanyang saloobin patungkol po sa postponement ng barangay at SK election na nakatakda nga po ngayong November 2, 2026. Ito po, post ng Republican News TV 2 days ago na po ito mga bayan. Ito po yung kanilang balita. Abogadong alkalde sa siyudad ng Malolos walang nakikitang dahilan upang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon ngayong taon. So walang nakikitang dahilan si Malolos Mayor na si Attorney Christian Natividad upang muling ipagpaliban ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa darating na Nobyembre 2, 2026 mga bayan. Sapagkat mga kabayan, ayon sa alkalde ay may desisyon na ang Korte Suprema na labag sa saligang batas. Pag sinabi pong labag mga bayan, yan po ay unconstitutional mga bayan. Unconstitutional o labag sa batas ang pagpapaliban sa nakatakda ng barangay at SK election. So ang katunayan po mga bayan, hindi lang po barangay election ha, yun pong labag kapag pinagpaliban, maging po yung national elections ay labag din po sa saligang batas kapag ito po ay pinuspon o ipinagpaliban mga bayan. Ito pa po. Kung sakaling muling matuloy ang pagpapaliban ng naturang halalan, ibig sabihin kung sakali daw mapuspon talaga itong nakatakdang barangay at SK election, ay ito na ang pangatlong pagkakataon ng postponement ng barangay at SK election sa bansa, sa ating bansang Pilipinas mga bayan. So narito po mga bayan ang opinion at paliwanag nitong mayor ng Malolos na si Mayor Attorney Christian Natividad hinggil po or kaugnay po ng postponement sa barangay at SK election. Ito po, panoorin po natin at pakinggan mga bayan, ito pong pahayag ni Attorney Christian Natividad, Mayor po ng Malolos. Ito po. Sa pagkapaliban po ng barangay election. Yung pagpapaliban ng barangay election, kasi may Supreme Court decision na dyan na sinasabi na kailangan gawain ang halalan sa ganitong panahon pagkatapos ng nakaraang halalan. Kung babaguhin to, is a very big dilemma sa mga legal luminaries natin. Ang pwedeng magsabi niya, gagawa ng panibagong batas, Kongreso at Senado. Ginawa na nga ng Kongreso at Senado nung araw yun. Ano ginawa ng Supreme Court? Sinabing mali yung ginawa ng Kongreso at Senado. So sa anumang kadahilanan, kailangan sundin yung date set forth dun sa interpretation ng batas ng Supreme Court natin kung kailan lang dapat may barangay and SK elections. Diba? Sa kaso natin, may nakatakda ng panahon eh. Pasok ba sa dahilan yung emergency case na to para ipagpaliban ulit ito ayon sa batas natin? Di ba may kasabihan tayo sa batas? Dura lex, sed lex. The law may be harsh, but it is still the law. So ibig sabihin, kung may batas na ganito, hindi natin basta-basta pwedeng magbakli yun. Kaya yung barangay elections na to, anong dahilan ang po pwedeng makapagbakli para i-postpone mo to? Wala pa ako nakikita dahilan. Isip daw, walang pondo. Hindi dahilan yun. Okay. That's not even part of the reason para mabaklihan. Kaya ulit-ikuli yung legal maxim na sinasabing dura lex, sed lex. The law may be harsh, but it is still the law. So we have to push through with the electoral processes ng BSKE natin. So ayan po mga idol at mga kabayan, napanood at narinig natin mismo yung pahayag ni Attorney Christian Natividad, Mayor po ng Malolos mga kabayan,
na ayon po sa kanya, sinabi na po ng Korte Suprema or mayroon na pong desisyon dito, yun pong Supreme Court, noong ipinagpaliban po nila yun pong barangay at sangguniang kabataan eleksyon noong 2022, may naging desisyon po yung Korte Suprema na bawal yun pong pagpapaliban sa barangay at SK election, at ito po ay unconstitutional or labag sa atin pong saligang batas, mga kabayan. Kaya hindi po dapat na pinagpapaliban or pinupuspon yun pong barangay at SK election. So kaugnay po dyan sa post na ito, mga bayan, ay basahin po natin yung mga komento, mga opinion ng atin pong mga kababayan patungkol nga po sa post na yan sa pagpapaliban ng BSK. Ito po, sabi ni Sas Santiago, batas ay batas at dapat sundin. Tuloy ang BSK sa November 2, 2026. Kaya di umaasenso ang Pilipinas sa inyong mga bulok na sistema ng pagpapatupad ng batas. Saludo ako sa iyo, Mayor Attorney Christian Natividad. So ito pong si Sas Santiago ay sumasang-ayon dito po sa sinabi nitong si Mayor Christian Natividad na mayroon na nga pong desisyon dito yung Supreme Court. Kaya ito po ay bawal na ipagpaliban, mga bayan. Bawal na ipospon yun pong BSKE na nakatakda sa November 2, 2026. Sapagkat ang batas ay batas, mga kabayan. Hindi pwedeng baliin ang batas sapagkat mga mambabatas mismo yung gumawa nito tapos sila yung babali nito. So hindi po makatarungan na ang bawat batas sa Pilipinas ay pwede nilang baguhin, pwede nilang baliin, mga bayan, at pwedeng baliwalain. So unconstitutional po yung pagpapaliban. Sabi naman ni Jane Q, iba talaga ang may alam sa batas kaysa mga nagpapanggap na attorney at walang alam sa batas. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Peace, salute you. I salute Mayor Christian Natividad, sabi ni Jane Q. Ito pa po, mga kabayan, komento ni Jose Nocom. Tama si Mayor, hindi dapat ipagpaliban ang barangay eleksyon. Salute Mayor Christian Natividad. Sabi naman ni Pia Manansala, salamat Mayor Natividad ng Malolos, Bulacan. Ayan, Patricio De Leon, tama po kayo Attorney Natividad na walang dahilan na ipagpaliban ang barangay at SK eleksyon. Dahil may desisyon na at order na ng Supreme Court na gusto nila kong Benitez at Senator Amy na ito ay mapuspon at gamitin ang pondo na ito sa pagbibigay ng ayuda sa krisis sa langis. Samantalang noong May 2022 national election, may COVID-19, ay natuloy ang eleksyon kahit may pandemya dahil sa politika at darating na mga bayan, di ba? Nagkaroon po ng national election. Yun po yung presidential election noong 2022. Kumandidato si Bongbong at si Mayor Lene, pati si Isko, mga bayan. Di ba natuloy po yung election noon kahit po mayroon pang COVID-19. So hindi po hadlang, mga bayan, itong krisis na nangyayari. Kung noon po ay mahigpit, bawal lumabas, yung iba ay talagang nawalan ng trabaho. Tapos ngayon po, mga bayan, sa palagay ko ay nakakapagtrabaho pa naman yung mga Pilipino. So kung nagawa nilang ipagpatuloy yung eleksyon, presidential election noong 2022, mas lalong magagawa po nila. Mas lalong hindi po imposible na matuloy itong barangay at SK election. Mas lalong hindi po imposible na mairaos, magkandak ng barangay at SK election kahit nga po may krisis sa langis at sa iba pang mga bilihin, mga kabayan. So mga kabayan, basta po ang umiiral po na batas ngayon ay yung Republic Act 12232 na may schedule po na November 2, 2026. So hanggat walang batas na magagawa yung mga mambabatas para ipospon yung November 2, 2026, mananatiling nakatayo
yung November 2, 2026 barangay at SK election, mga kabayan. At yun nga po, may desisyon yung Supreme Court, kaya napakalaki po ng tsansa na ito po ay matuloy at hindi po may pagpaliban, mga kabayan. So kung ito man ay makapasa sa Kongreso, sigurado tayo merong magque-question sa Supreme Court ng legality ng batas na kanilang gagawin, mga bayan. Sigurado tayo na hindi yan makakalusot sa ating pong Korte Suprema sabagat mayroon na po silang ibinigay na guidelines. Yung Supreme Court may binigay na guidelines sa mga mababatas na magpupuspon lamang po kayo pagka may ganito, pagka imposible talagang makandak o mairaos yung isang halalan. So sa tingin ko, mga bayan, ay hindi naman po imposible na mairaos yung halalan dahil lamang sa krisis. Lalong-lalo na may budget na, may na-imprenta na, kompleto ng na-imprenta yung mga balota. Yung schedule na lang ng eleksyon yung inaantay ng COMELEC. So yun muna yung ating balita, mga kabayan, at magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood.